So may binigay sa ating video yung ka-5 din natin, si Sir General Articulo Ono, yun ang pangalan niya sa Facebook mga idol. Itong video na to mga idol is medyo matagal na din siguro to. Pero hiningan niya tayo ng reaction kung ano ang ating mabibigay dito sa nakomento sa pangyayari na to, which is na-involve dito sa senaryo na to yung ating ka-5 din sa clearing operation ng Manila City Hall sa Maynila. So panoorin muna natin mga idol yung video na to. Hindi ko kunin yung paninda dyan. Tukan tayo. Tanggalin mo yan, tutukan tayo. Kaya mo ka kanina ko niyan. Patampot yung ato. Patampot yung ato. So sa video na yun mga 5-9, doon lang tayo magbabase. At kung mapapansin natin mga 5-9, aware naman tayo mga idol sa kung ano yung responsibilidad ng clearing operation. At kung ano din ang responsibilidad ng 5-9, mga 5-9 natin. So lahat tayo, yung 5-9, mga 5-9 is may boundary din siyempre yung area of responsibility. Ganon din naman yung mga personnel ng clearing operation. So aware tayo dyan parehas mga 5-9 mga idol, di ba? So ngayon, kung susundin natin yung tama mga idol, hindi sana nangyari yon. Bakit? So, ang sa clearing operation, lahat ng pwede nilang i-clear na nasasakop ng public road, kasama dyan yung sidewalk, di ba? Na pinagdadaanan ng mga pedestrian. Kasi dapat ang mga pedestrian, dapat hindi sila naglalakad doon mismo sa kalsada, di ba? Dapat yun ang tama. Mayroon silang ginawa na daanan ng mga pedestrian sa gilid, which is yun ang na-occupied ng kagamitan ng security, kasama din mga vendor. Mapapansin nyo may mga vendors din doon sa gilid, di ba? So ibig sabihin naka-obstruct tayo sa area na kiniklear nila, which is doon pa lang is may mali na. Kung kaya kinukuha ng clearing operation yung kagamitan ng security. So hindi ko lang ma-identify doon kung upuan ba yon or misa ba nila yon na kinukuha. Kung hindi man yun sa kanila, baka doon sa establishment kung saan sila naka-assign. So sa una pa lang mga idol, ibig sabihin kaya nila yung kinukuha kasi naka-obstruct sila. Naka-obstruct yung gamit nila doon sa kalsada. Di ba? Clear, di ba? Kasi hindi naman yung kukunin ng clearing operation kung hindi yung naka-obstruct or hindi yung kasama sa kanilang area of responsibility na kiniklear. Di ba mga idol? So kung yun na gamit nila na yun is kinuha doon sa loob ng AOR nila, so mali doon ang clearing operation. Ang security dito mga idol is may mali sa nakita kong video. Kasi nga, pilit nilang ini-insist nila yung kinukuha na mga naka-obstruct na bagay doon sa kalsada ng clearing operation, which is, kumbaga, ano na yun subject for confiscation. Kasi nga, andun na siya sa outside na ng area of responsibility nila, yung mga gamit nila. Kaya yung kinukuha. So, ini-insist ngayon ng security na kunin yung gamit nila sa hindi maayos na pamamaraan. Bilang isang security na unang nakagawa ng pagkakamali. So, instead na makipag-argumento ka, makiusap ka na lang. Kasi, siyempre, hindi rin yung papayag na ma-down yung rights nila bilang isang mga clearing operation personnel na dadaanin mo sa tigas kasi nga may firearm ka. Siguro, di naman natin alam kung dun siya dahil matigas siya dahil may firearm siya. Pero parang hindi ko naman yun napapansin sa security. Kaso nga lang, ini-insist niya na kunin yung gamit niya, which is, kinukuha na yun ng mga clearing operation personnel kasi nga naka-obstruct. Yung baril. Okay na. Wala na. Easy. Huwag ka na pumalag. Patuti ako, boss. Dumako tayo doon mga idol sa pag-disarm sa ka-5-9 natin ng firearm ng mga clearing personnel. So, kung mapapasin nyo mga idol, napakaganda, napakabilis ng paka-analyze ng team leader nila or na-anticipate niya agad yung
pwedeng kahihinatnan sa ganong sitwasyon. Kasi nga, nakikipagmatigasan yung security. Ini-insist niya yung alam niyang tama sa mga clearing personnel, which is alam naman natin na mali yon. Kung once na naka-obstruct talaga yung gamit mo doon sa kalsada, talagang i-clear yan, i-confiscate yan. So, yung ginawang pag-disarm ng yung pagkumad ng chief nila na i-disarm yung 59, wala sila doon pagkakamali yung mga clearing operation personnel. So normal yun na reaction. Citizens arrest ang nangyari kasi nakita ng team leader nila na may threat sa kanila. Nakita niya na baka dumating sa point na ma-lose control ang security sa kanyang sarili, na baka humantong sa hindi maganda yung kanilang pag-clear sa area na yon dahil nga dun sa pakikipagmatigasan ng ating ka-59. So, walang pagkakamali din yung clearing operation. Which is, maganda pa rin ang naging outcome sa pag-disarm nila kasi nga, na-pacify nila yung sitwasyon. Kumbaga, napakalma nila yung security dahil wala na yung firearm yung security. Baka doon nga humuhugot ng lakas ng loob yung security doon sa firearm niya kasi nga, nung wala ng firearm yung security, nagkalma na rin siya, nang pinapakalma siya. Pero nung may firearm pa siya, hindi siya mapakalma. So yun mga ka-59, yung may advice ko lang sa mga ka-59 natin na makakapanood ng video na to. So yung function po natin mga ka-59 is deterrent lang. So wag tayong wag nating i-engage yung sarili natin sa mga alanganin sitwasyon. Diba? Magkano lang naman ang kinikita natin sa trabaho natin, di ba? Tapos bubuwis mo yung buhay mo diyan sa kumpanyang pinagtatrabahoan mo or kung saan ka na-assign, di ba? Parang hindi worth it yung pag tataya mo ng buhay mo, di ba? So i-analyze mo yung sitwasyon, di ba? So ibubuwis mo yung buhay mo sa isang kumpanya kung saan ka naka-assign na hindi mo naman alam kung masusuportahan niya yung pamilya mo kung naalanganin ka or na disgrasya ka, di ba? Agency mo ba susuportahan yung pamilya mo, di ba? Practical lang mga idol, di ba? At kargahan talaga natin ng knowledge yung ating isip mga idol. Kasi yun yung nagdadala sa atin lagi sa tama. Yun yung nagproprotekta sa atin sa bawat kakaharapin natin na pagsubok during na naka-duty tayo mga idol. So kung limitado lang talaga yung kaalaman natin mga idol is mapapansin nyo din yan. Kumbaga bara-bara din yung magiging resulta sa mga bang na ating nagagawa. Katulad nun, di ba? O problema sana yon kung may balasubas din ng mga clearing personnel, inagawan siya at pinutok sa kanya. Hindi, ang laking problema. Di ba? Kung iputok niya rin yon sa mga clearing personnel, which is ang clearing personnel is hindi naman threat sa kanya, dahil lang sa wala siyang kalaman, na-trigger lang siya sa akala niya, may karapatan na siya na pumutok or gamitin yung firearm na dahil na-pressure siya dun sa mga clearing operation. Di ba? Wala na, di ba?